Okay, may minutes na 9 minutes sa pagbe-brainstorming. 10:30 mag-start na tayo sa pagbe-debate. Okay, sabi na kami sa group ko, kaya daw nang kayo daw mag-comment para wala ano ba to? Wala na nga kayo. Ano ang wala short na or ang education? Matalo mo una. Matalo ka una. Which is more important? Basta dapat kayo magagalawan mo na namin, recording namin. Ayoko na. Group 3. Group 4. Okay na. So, 1 minute na. Sa yung 3 minutes sa ano, sa pinakasimula niya. Simula, balik. 3 minutes, 1 minute pa rin. I think 2 minutes is good. Kasi what if mag-practice sila? I don't have So, sa beginning ng debate, kayong dalawang grupo, may 2 minutes kayo each para mag-give ng nakatawag yung side nila. Tapos, after nun, 1 minute na sa pag sa May nabigyan na kayo. Sa 3 minutes na yun. yung 3 minutes na sa beginning lang yun. Bali, statement nila, statement nyo. Tapos sa the rest, Sa 3 minutes, isang tao lang talaga dapat. Or pwedeng mag-leader. isa lang, leader lang. Leader lang yan. Leader lang. Okay, mauna ka. And then guys, para mas malinaw, sa 3 minutes po, leader lang po magsasalita para leader din sa So, tulungan nyo rin yung Guys, leader sino na po nyo. sa rebuttal, basta 1 minute po. Sa rebuttal na yun. Rebuttal. Yes. Para mawala. May 5 minutes na lang kayo para mag-brainstorm. Tulungan nyo rin yung leader nyo para sa first statement. Kahit malagang. Hindi raw? 10:30.
Ready na ako. Ang galing. Labas din. Nasa clinic ko. Pwede na. Okay, tulog na tayong lahat. Ready, fight! Opinion na yan. Wala tayong papel niya. Bato. Basta alam niyo yun. Bali, right na po ako. Mamaya tamawag sila yun. Kasama na din yung saan yung part? Ano na yun? Nasaan yung lista mo? Isang grupo. Uy, group ko! May isang list na mga members nila. Dapat na para mas kapag violation, kapag pag-answer na gano'n na. Ayo. Hindi dito sa panis. Isa. Ay, tignan niyo yung education niya sa side. Tapos tignan niyo sila kung sinong sumasagot, tara pa isa. Pag may tama, din sa kawalan yung sumagot. Kahit hindi tama ang sagot, basta sumagot sila. Paano naman yung opinion naman yun? Oo nga, kaya nga, kapag sasagot lang sila, tarak. Pero kung may mga violation sila, kunyari, natuturo sila, nag-shout sila. May sumayin. Lumalayo na yung topic. Basta kayo naman, tulungan nyo na lang. Since comment tapos tututo kayo sa akin. Hindi naman tumakas ng babay. Basta talaga ng camera mo sa akin. Hindi lang sa paan. And 28 na. Ayaw pa. Basta signal nila. Ayaw mo kasi yun mali kasi. Baka patapos ka. Yung ngayon ko Thank you. Kayo ba dapat ngayon? So, ma-end yung debate natin sa time ng 11:20. So, by 11:20, stop ng so, and baka finalin na kasi yun. Lahat po ng kilos nyo nakikita ng lahat ng members, so huwag po kayo magkukulang sa score nyo. Okay, so naka-video din para walang bias. Okay, 11:30 na. Sa Nanonood na kami dito. Ikaw lang. Okay, okay, so question natin ngayon is, in our society, which is more important, institution or education? The debate will start. Depende yun. Tatayo sa inyo. Trinay lang lang. 3 minutes dapat yan ah. Ito ba yung sa akin? Alis ka dyan. Sa gitna ka. Institution is like a system or organization with rules and structures.
That's Ash, parang nakikipag-debate. show society works in schools, government, hospitals, or law. They're all institutions that govern how people live, interact, and live together. Institutions have established norms and rules, provide structures and order. Example, government institution makes and enforce. Ingay talaga ng style. Institutions like schools teach and shape ways. So yun na yun. 3 minutes yun na yun ang kanyo. Explain nyo. Dito ang May kayo Ipaliwanag, ipaliwanag. Ipaliwanag mo guys, institution more important. Don't just... Okay. Next side. Next side. 3 minutes starts now. For us, education is more important. Education is more important in our society. Kasi, sa isa lang naman tanong natin lahat eh. Paano mag-work ang isang institution na maayos kung hindi edukado yung mga tao? Yun yung pinaka-questionable, pinakamalaking question mark sa buong society natin. I like that. And, yun na. Ang institution ay ang institution ay isa lang naman siyang let's say gabay. And ang education yung pinaka-foundation para magkaroon tayo hindi lang knowledge about sa mga sa subjects, even knowledge din about sa society natin kung paano natin mapalaki isang institution or isang buong society. Okay na? Within 3 minutes? Okay. 1 minute sa isang grupo. Pwede na mag-debate kasi sa amin. Please take the debate serious guys kasi nakasalala ang group score nyo dito. Ba't naghihintay? Hindi naman yun. Labanan nyo. Laban! Anong sakit mo dito? Hindi ka na. Ano, panalo ng education? Magpapatalo ba kayo? Para Labanan nyo. Pag di kayo nag-cooperate, Again guys, mag-cooperate kayo as one group. Kapag wala kami Bilangan pag hindi nakasagot. Bilangan, bilangan. Bilangan mo. Wala pa silang... sila opening argument. Dapat bago sila, bago para Sino ganun yan? Ganito, kanina pa kami nagbigay sa inyo na mag-brainstorm na kayo. So ngayon, bibigyan namin kayo ng 30 seconds kada kwan. Tatiming na namin ng 30 seconds. Kapag di pa kayo nasagot, pipili kami ng isa sa inyo na sasagot. Okay. 4 points na ng kabila. Ganito, open argument kasi yan, STEM 2. So, halimbawa, naka-relevant na education. So, dapat after nila magsalita, meron na agad sa inyong babato.
Doon sa katuhan na yun po yung may time. Wala pong time yung pagbe-brainstorming ninyo. Ang may time ay yung pag-rebat ninyo. Within 1 minute lang kayo pwedeng mag-rebat doon sa kalaban ninyo. Kasi kanina pa kami nagsabi na mag-brainstorm muna kayo for 9 minutes before mag-10:30. I'll give you last 1 minute for brainstorming ng side ninyo, ha? Yung side nyo muna ang irerebat nyo base doon sa tanong na binigay ni Rene. Okay, may 1 minute kayo ulit mag-brainstorm. Sa pagsagot na is 1 minute kasi kanina, 3 minutes na yung mark mo. Bali magiging against tayo sa iba. Okay. Sige. Talaga leader sa inyo. Okay, go na. Game na. Sige, go. 1 minute to state your claim. Institution. Book institution. State your argument. Wala nang magturuan. Or else kami ang pipili. Kami ang pipili. Kin. Para sumagot. If maubos nila yung 1 minute, automatic sa amin na mapiyak. Yung deduction. Bale, ano, wala kayo tanong. Eh, yung kuwan kasi, sila kasi yan. Sige, ganito kasi, sabi mo po, yung education is the vice institution. Yung institution is nakapalaw na doon ng administration sa kapapa. So, paano mo masasabi na the vice of education institution? Kung walang the vice institution. Sa amin naman, ang edukasyon kasi ang mas importante kasi paano magkakaroon ng institution kung walang education? Prior knowledge pa. Dahil ang education naman is hindi lang naman sa paaralan niya nakukuha based on experience, sa mga storya ng ibang mga tao, mga nakakaganda, mga dati pang mga history, mga tao ng dati, mga idea ng mga dati pang nabuhay. Kaya para sa amin, ang education ay isa siyang foundation at ang institution ay gabay lang. Dahil kung walang education, paano mabubuo ang institution? Magkakagulo ang mga tao kung walang education, walang prior knowledge. Wala silang alam kung ano ba ang tama o mali. Actually, ang institution is hindi lang siya gabay. It's actually the foundation of education. Kasi kung wala institution sa education, paano tayo makakaroon ng schools, hospitals, or saan pa tayo kasi ang education, hindi, sinabi mo nga, hindi lang siya matutunan sa school, kundi sa mga experience. Bale, meron tayong mga, hindi lang prior knowledge, actually, general knowledge. Kaya mas na-importante ang institution sa education. Then, paano tayo makakapag-found ng institution kung hindi tayo educated? How will we found an effective institution if we're not educated enough to found one? What if yung mga tao doon hindi educated? Ano, magtatanga-tangahan tayo pareho? How will we have a better society if we're not educated enough to maintain that society? Wala nang iyan, guys, kasi nakasalabay ang books niyo. So kasi, di ba sabi nyo, yung mga paano ma-maintain yung hindi edukado? Paano nyo nalaman na yung mga namuno sa atin nung, kunyari, like, ngayon lang, paano nyo nasabing edukado ba sila? Na-maintain pa rin naman nila kahit hindi sila sobrang edukado. Tsaka sabi na rin ni EJ, education, hindi yan basta sa school lang, di ba? Sabi mo, for experience, sa lifestyle. Pwede namang matuto, pwede rin namang mabuo yung institution na hindi nakapag-aral ng maayos. Para sa amin kasi, kung yung mga tao may edukasyon hindi na nakakayang gabayan ng na hindi na ang society, paano pa kaya kung wala pa itong edukasyon? Lalo na yung mga sa institution. Ang edukasyon ay naging hindi lang naman porket may edukasyon ng isang tao ay magagamit na ito. Ang edukasyon kasi naging siyang isa siyang gabay at isa
Hindi pala. Isa siyang foundation ng lahat. Nagsimula ang tao sa edukasyon. Hindi naman nagsimula ang tao sa institution agad. Wala pang institution na yung mga ano tayo, edukado na tayo, may mga nalalaman na tayo sa mga bagay-bagay, lalo na sa society. For your information, madami din na sa institution na walang education. Example na natin si Bongbong Marcos, wala siyang education na hindi siya edukado. Paano mo nasasabi hindi makakapasok sa institution kung walang education? Regarding to that, look how miserable our society is sa mga namumuno pa lang, di ba? And sa mga previous na namumuno katulad ni Duterte na 75, okay na yun sa inyo, passing grade na yun sa inyo, and then kay Bongbong Marcos naman, okay lang sa inyo na napapairal yung political dynasty na nagkukos sa atin ng pagkamiserable ng society natin, and hindi sila nakatapos, and masasabi natin na they are not educated enough kasi hindi nila napapalakad or hindi nila napapalakad ng maayos yung pamahalaan nila kung paano maging maayos yung isang society. Yun yung point ko. Eh bakit yung binoboto? Yung mga ganun... Kung yung natakbo, iba yung mga naboto mga 50% pa sa atin, mga edukado na. Eh bakit ang iboboto nyo yung padyut pa din? Wala, yung sa mga naboto na yung nagsisimula yung pagbabago, pero hindi nila ginagamit yung boto nila ng maayos. Regarding that part, hindi ba dapat sa institution na nila yan? Kasi hindi naman magiging ganun yung mga tao sa atin kung maganda ba yung institution natin. Oo, may mga taong educated, may mga taong hindi. Pero hindi ba kasalanan ng institution natin kung bakit may mga taong hindi edukado? Absolutely no. Kasi paano tayo magkakaroon ng institution kung walang mga edukadong tao na boboto sa mga institution? Di parang sinabi nila din na kailangan ng mga edukado or kailangan ng edukasyon bago ang institution. Parang sinasabi niyo kung ang mga tao ay hindi edukado, hindi mabubuo ang institution. Ano yung nilalaman sa'yo? Ano sabi niya? Para siya sabi nila. Nahalo na kayo dapat kami May karap doon sa Panarin, para hindi na po sa pag-focus sa Sorry na. 24/7. Eh bakit yung yung ibang edukadong mga tumatakbo hindi naman nananalo? Paano yun? Naman kasi, kaya hindi sobrang importante talaga ng institution na yan kasi as we can know, kaya nga yung kakasabi lang ng mga kagrupo ko sa political dynasty na yan, may mga tumatakbo mga sobrang edukado pero dahil sa institution na yan, parang mas pinipili nila yung nakakapaloob na sa political dynasty na parang kulang-kulang sila sa mga credentials, education, sa mga Kaya hindi sila nananalo kasi parang tinatalo sila sa boto, tinatalo sila sa pagkakakilanlan, saka tinatalo sila sa madaming bagay. Paano yung mga namamahala, paano kung walang namamahala, hindi ma-organize yung mga problema, hindi masusolusyonan. Di masusolusyonan,
Kaya ang edukasyon para ma-solusyon ang problema ng pamahalaan. Para ma-identify yung mga problema kung wala kang edukasyon. Kaya nga, mas importante yung edukasyon bago yung institusyon. Bakit sa trabaho mas pinipili nila yung yung madiskarte kaysa sa Tsaka matatalino? Tsaka, yung mga sinasabi nyo kasing edukado, kunyari yung mga nakatapos ng may degree, ganyan-ganyan, bakit mas nagsaside sila doon sa, mas kikita sila ng pera kaysa doon sa natapos nila? Kasi nga, ang inaano nga nila, yung edukasyon is masyadong mahal para sa mga pinipili nila. Tapos, syempre, ang pipiliin nyo, kung ano lang naman, kung ano tawag doon? Kung usapang madalian lang naman, doon na sa trabaho, kasi sa pipiliin mo yung mas madaling trabaho, kasi doon sa mahirap na way. Pero hindi ba lang ikakaano ang pag-discard? Kasi ang edukasyon ito yung nagpapahanggan sa society eh. Kung walang edukasyon ng tao, paano magkakaroon ng mga bagong teknolohiya, mga bagong bagay. Tulad na dati, wala naman technology dati eh. Pero dahil sa edukasyon, nagkaroon ng technology at mas lalo kumunlad yung mga pagtatrabaho, mas lalo na padali. So paano mas lamang yung diskarte sa pag-aaral ay sa edukasyon? Eh kung pwede namang sabay or edukasyon lang kung hanayin kaysa sa diskarte. Isa din magbibigay din kami ng comments. Ang mga mahihirap na dapat nakakatanggap ng scholarship, hindi sila nakakatanggap. Kasi nga, politics, pinupush nila yung dapat para sa tao. And then, sinabi ni Dave na bakit yung education nga mahal. Kasi sino ka nagmamahal doon? Is it the people na educated or yung mga taong namamahala doon sa loob ng institution na kung bakit naging mahal siya? Hawak ka ng institution Pinakat na ni ma'am. Okay, nakapag-decide na po kami ng kung sino yung winner. Actually, hindi ako sila. So, itataas nila ang right or left kung sino ang winner for this round. May second round po kayo. And i-explain namin kung bakit yun yung naging decision nila. Okay. Okay. Sinong panalo sa naging debate nila? Sabay-sabay na kayo. Sabay na. 3, 2, 1, go! Uy! Bakit? Explain bakit Din kami sa inyo. Eto, further explanation guys, napansin ko kasi dito na sabi ni EJ, vote daw. So, ibig sabihin, nag-agree na siya dito. So, covered Uy, hindi. choice. Ang vote na sinasabi ko, yun sa diskarte, pwedeng pagsabayin yung pag-aaral. Wait lang. Yun yung, doon tayo magsa-second round kasi actually, meron pong judges na nagtitingin kung nire-rebat nyo pa yung side ninyo. No, which is, napansin daw dito sa kabila na lumilihis na doon sa topic. No, which is hindi dapat kasi education yung topic ninyo and ito po ay institution. And bakit ko po kinat na kahit dapat ay pwede pa kayo mag-rebatan? Because of that reason na lumihis na. Actually, magaganda yung sagot nila nung una, as in na-state nila yung side nila, pero dito, medyo halos nakulangan lang ako na kung tutuusin, dapat na dun sa tanong na yun ay yung side nyo dapat yung mas mananaig. Pero dahil nare-rebat nila ng ayos, kaya very good sila sa part na yun. Pero dahil meron silang criteria na tinitingnan, yun po yung naging decision nila. So, doon sa sinabi nila kanina na doon sa diskarte,
So yun na po yung magiging topic natin ngayon. It is between diploma and discarded. And kailangan po ulit mag-choose. So hindi kayo mag-stay sa state ninyo. So kung sino makakapila, yun naman yung i-state nila. Ang head. Ang head, ay discarded, ang tails, ay Hindi. may ano kami, hindi sila dapat hindi kayo po nila din ano yung malabang female yun yun. Dapat din po nila kami pabalik. Kaya po tumitingis kami kasi po yung sagot namin, sinasagot nila ng patanurin. Di po nila nadedebate yung side nila. Kasi sinabi nila, di ba sa huli ma'am, sabi po, mas mahalaga ang diskarte. Ang sabi po kasi nila, yung iba po, hindi na kailangan ng diploma, ganun to, nakakaano po. Kumikita na po sila, gamit lang yung diskarte, nagkaka-business po sila, ganun. Basta something ganun. Kaya po yung pasagot ni EJ, yung about sa kailangan yung bow para pagbalansehin. Pero, yun, basta yung Umagri na din po kasi sila sa amin eh. Kung pag-agree lang po pala, edi sana panalo na kami kanina. Kasi umagri na po sila sa amin na kung wala daw edukasyon, wala daw magubong institution daw. Balik Panoorin nyo to. Oh, eto nandito. Replay. Ano, manonood tayo? Start na tayo ng ano, debate. Heads, naman yung sagot namin. tails. Ang heads ko ay discarded, ang tails ko